Pagkatapos ng very impressive showing ni Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas, ay marami na ang nagsasabing si Kai Sotto na ang best big man ngayon sa Asia, which is I think is true. Well, who else? Pero hindi lang yan mga ka-shaded. In the event na maipapatuloy ni Kai Sotto ang kanyang magandang laro sa pagbalik niya sa Japan B-League para sa Yokohama B Corsairs, ay ito na ang pinakamagandang pagkakataon na finally makikita na ng mga NBA teams kung ano ang kaya niyang gawin. In terms of potential, I remain firm in my belief na si Kai Sotto is pang top pick sa NBA, kaya lang nung nagpa-draft siya ay hindi pa niya nakuha ang kanyang full potential. Although he is already seen as a very skilled big man, pero hindi pa nakasiguro ang mga NBA teams kung ano ang ceiling ni Kai Sotto. And as of now, ay slowly but surely nakukuha na ni Kai Sotto ang kanyang laro at unti-unti nang lumalabas ang kanyang full arsenal that will blow the NBA. Kaya sa darating na NBA Summer League ay siguradong si Kai Sotto na ang isa sa mga key big man na inaabangan ng buong NBA. At kakaibang Kai Sotto na ang kanilang masasaksihan this year compared last year na kung saan Kai Sotto was playing hurt at tuluyan nang bumigay ang kanyang likod sa second game. Pero take note mga ka-shaded, sa kanyang NBA Summer League debut ay kinumpara pa si Kai Sotto kay Vic Wembanyama as Kai Sotto posted very impressive numbers kahit na masakit pa ang kanyang likod at limited ang kanyang mobility. Pero this year ay siguradong gugulatin na ni Kai Sotto ang NBA Summer League dahil unang-una ay wala ng sakit ang kanyang likod and he is fully healthy. Besides, nakafocus na ngayon si Kai Sotto sa pagpapalaki ng kanyang katawan without sacrificing his speed. At kumuha pa siya ng personal strength and conditioning coach na palaging nasa kanyang gilid kahit saan man siya magpunta. At kitang-kita na ngayon sa katawan ni Kai Sotto ang napakalaking kaibahan. Lumalaki na talaga ang kanyang mga braso at lumalapad na ng husto ang kanyang katawan and very clear na meron na siyang kakaibang lakas na hindi mo na siyang pwedeng itulak ng ganun-ganun lang. He is now stronger than ever. Kaya sa NBA Summer League against players na ka-age group niya ay siguradong magdodominate na si Kai Sotto. Our only hope ay makakahanap ng NBA team si Kai Sotto sa NBA Summer League na magbibigay sa kanya ng magandang playing time every game. At least mabibigyan siya ng assurance na maglalaro at gagamitin sa lahat ng mga games. At least 5 games at siguradong makikita ng NBA kung gaano kagaling si Kai Sotto. Habang nag-mature ang edad ni Kai Sotto, ay nag-mature rin ang kanyang katawan, pati ang kanyang laro. Kai Sotto is still 21 years old, kaya malayo pa siya sa kanyang full potential. And we saw it sa Gilas na meron pa talagang igagaling si Kai Sotto. His shooting na lang ang hinihintay natin dahil nakikita na natin ang kanyang insane passing skill playing sa Gilas, which hopefully magagamit rin niya ito sa Yokohama B Corsairs dahil sa palagay ko, ito ang X-factor ni Kai Sotto upang makapaglaro siya sa NBA together with his shot blocking ability and his shooting from the outside. At sa NBA naman, si Victor Wembanyama ay nagbago ng mga records sa NBA sa pamamagitan ng isang napakapambihirang tagumpay na napatunayan na siya ang tunay na totoo at matibay na realidad. Victor Wembanyama is the real deal. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button. At pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. As LeBron James know, ang pinakamahirap sa pro sports ay ang mabubuhay sa hype. At na-manage ito ni Victor Wembanyama sa kanyang unang season sa NBA. Ang San Antonio Spurs ay nanalo sa NBA Draft Lottery nang sila ay bigyan ng number 1 na pick sa draft nung nakaraang taon at kinuha nila ang 224cm Frenchman nang walang pag-aalinlangan at nagtank ulit ngayong season ang Spurs at nilimitahan ang playing time ni Wemby sa layuning makakuha ulit sila ng another top draft pick.
Merong maagang mga discussion at debate hinggil kung sino ang mas mahusay sa pagitan ni Wembanyama o ang big man ng OKC na si Chet Holmgren na nagbukas ng pinto sa koponan ng Thunder at naging totoong contender ang Thunder sa Western Conference. Pero no doubt ngayon na si Wembanyama ang tatanggap ng NBA's Rookie of the Year pagkatapos niyang nakuha ang isang bihirang bahagi ng kasaysayan ng NBA noong nakaraang linggo. Ang 20-year-old na si Wemby, pinuno niya ang kanyang stats sa kanilang laro laban ng Los Angeles Lakers noong Sabado, kung saan nagtala ito ng 27 points, 10 rebounds, 8 assists, 5 steals, and 5 blocks. Isa itong rare 5x5, kung saan ang player ay nakakuha ng at least 5 sa bawat statistical categories: points, assists, rebounds, steals, and blocks. Ito ay isang near to perfect game, ang pinakamahusay na performance ng isang player na nagpapakita ng kanyang versatility. Ang blocks at ang steals generally ang pinakamahirap na makuha, pero si Wembanyama was only 1 assist away sa isa na namang sanang 5x5 sa kanilang laro laban ng Sacramento Kings. Talagang bihira lang ang 5x5 na makuha at ito ay nagawa lamang ng 22 times sa NBA history at si Wembanyama ang 15th player na nakakuha nito. At siya ang youngest player to ever do it and the first since Jusuf Nurkic in 2019. Pero sayang, talo pa rin ang San Antonio Spurs sa Los Angeles Lakers kung saan nakuha ni Wemby ang 5x5. I've said it from the beginning, he is special. Yan ang sabi ni LeBron James tungkol kay Wembanyama after the game. The passing is unfair. He is manipulating the defenses, finding pocket passes. There are not simple assists. This is wild stuff from Wembanyama. Yan ang sabi ni Trey Kirby, ang host ng No Dunks podcast. At hindi lang ang 5x5 ang nakuhang record ni Wemby. Earlier this month, nakuha niya ang kanyang second career triple-double, scoring 27 points and 14 rebounds, as well as 10 blocks na meron pang 5 assists and 2 steals. Karaniwan, ang triple-double ay nakukuha ng mga players sa pamamagitan ng puntos, rebounds, and assists. Ngunit ang pagkakuha niya ng triple-double ay merong blocks ay unang beses itong nangyari mula noong 2021. The likes of Russell Westbrook, Nikola Jokic, and Luka Doncic ay pangkaraniwan lang sa kanila ang makakuha ng triple-doubles. Halos nga nagagawa ito araw-araw sa NBA. Pero iba ang 5x5.